San Roque. Si San Roque ang minamahal at pinararangalan na patron ng mga manggagamot, tagapag-alaga ng mga may sakit, at patunay ng pag-asa sa panahon ng kahirapan. Sa kaniyang malasakit at kagandahang loob sa mga nangangailangan, ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Ang makalangit na patron ng ating parokya, ang imahe na inyong nasasaksihan ngayon ay isa sa matandang imahe ni San Roque sa Pilipinas. Pinaniniwala ang napadpad sa baybayin ng Cavite mula sa ibang bansa sa pamamagitan ng isang galyon noong panahon ng mga Kastila. Si San Roque ay naging tanglaw ng pag-asa, sagisag ng pag-aalaga, at salamin ng walang kapantay na pagmamahal. Sa paggunitan natin ng kaniyang buhay at debosyon sa kaniya, inaanyayahan tayong maging katulad niya na maging instrumento ng awa, kalinga at pag-asa sa ating kapwa. San Roque, ipanalangin mo kami. Kasama po ng karosa ni San Roque ay ang Cagayan Cluster, Gangli Cluster, PN San Jose, Palas, San Rafael, Ciudad de Oro, Barangay 56, San Rafael Gangli, San Rafael. Si San Jose ang dakilang patron ng mga manggagawa, mga ama at pamilya, at nakapagtaguyod ng anggalan Diyos sa lupa. Sa kanyang taligid at napakatang paglilingkod kay Maria at kay Jesus, ipinakita niya kung sino ano ang tunay na kahulugan, pagdalina, pagtitiwala at pag-asa. Nais nating kilalanin ang kanyang pagiging haligi ng Sagradang Pamilya, ang isang ama na nililipinan ng buong puso at naging tanglaw sa gitna ng buhay na puno ng gawain at hayon. Si San Jose ay naging sapisang ng karunungan sa pagkagawa, pagkalingan sa tahanan at pag-asa sa puso. Sa pagbubulitan natin ang kanyang buhay at depresyon sa kanya, atong inanyayahan tayo dito na maging tagapag-alaga ng ating pamilya, mga manggagawa ng kabutihan ng nag-aanad ng tungkol ni pagmamahal at pananampalataya. San Jose, Ipanalangin niyo kasama po ng karosa ni San Jose ay ang mga collectors, Mother Baptist, sa loob ng mahigit 2 siglo, ang larawan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reina de Caracol, ay naging tanda ng mapagkalingang pag-aaruga ng mahal na ina sa bayan ng Rosario, Cavite. Nagsimula ang debosyon noong unang bahagi ng ika-19 na siglo ng isang pangkat ng tripulante mula Mindoro. Matapos maligtas mula sa unos, ay iniwan ang larawan ng mahal na Birhen Maria sa baybayin ng dating Salinas
at nagtayo ng munting kapilya bilang pagtupad sa kanilang panata. Mula rito, nahubog ang pananampalataya at pagkakakilanlan ng buong pamayanan. Lalo pang sumigla ang debosyon, kaya't noong 1865, itinatag ang bayan at parokya ng Rosario bilang parangal sa mahal na ina. Ang sagradong larawan na pinaniniwalaang mula noong unang bahagi ng ika-19 na siglo ay iniuugnay sa maestro na si Faustino Quiotan, ay kinikilala bilang banal at mahalagang pamanang kultural. Sentro rin ng pananampalataya ang tradisyong karakol na pinagsasanib ang panalangin, prosesyon, tugtugin at sayaw tuwing Mayo at Oktubre. Sa lupa man o sa dagat, bilang makulay na pagpapahayag ng pananalig ng mga taga-Rosario. Sa kasalukuyan, nananatiling buhay ang debosyon, isang pamana mula sa panalangin ng isang mandaragat at iningatan ng maraming henerasyon. Ito'y pinalakas pa noong Marso 3, taong 2025. Ipinahintulot ng Santo Papa ang pontifikal na koronasyon ng Reyna de Caracol na isinakatuparan noong ika-9 ng Oktubre, taong 2025 sa pamumunan ni Arsobispo Charles John Brown at Obispo ng Diocese ng Imus, Kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista. Ngayon, mga kaibigan, nagtitipon tayo upang magpasalamat sa biyayang ito. Isang koronang sumasalamin sa pag-ibig, pananampalataya at tapat na debosyon ng kanyang mga anak sa paglipas ng panahon. natin ngayon ang Coronada Pontifical at ang magandang imahe ng mabuting piling at patina mula sa binakalan, kawit, Cavite. Mas
kilala bilang imam. Noong 1966, binangkap ng kanyang kapulian Rufino Cardinal Santos Dr. Divinity ang Arsobispo ng Maynila. Ang imahen bilang regalo mula kina Ginoon Inang Eugene Orsi ng New York. Naging pansamantalang tahanan niya ang Arsobispado ni Manila ng dahil ng katalang-talang Artemio Pasar, unang obispo ng Ilos, na itatagang parokya sa Pinakayan at itatalagay ito sa Altamiro ng Fatima. Walang imahe noon, kaya kung puso nito pinagkaloob ni Cardinal Santos upang naging sentro ng demosyon ng Fatima. Ang parokya ng Fatima sa Pinakayan na ngayon ay Archdiocese na Dambana, ang kauna-unahang simbang nagtatag ng Diocese ng Ilos. Matapos lumiwalay sa Maynila noong 1961, mula noon si Imam ay naging takdaw at pag-asa at pag-aisa ng mga bebe. Ang pagkatutunan sa maraming malang pagdaw, pagpapagaling sa karamdaman, pagbabalik loob, katuparan ng mga kahilingan sa pamilya, pag-aaral, trabaho, relasyon, board exams, pagpunta sa abroad, nagkaroon ng anak, at maraming pang iba. Noong Mayo 13, 2009, tinawag ni Cardinal Luis G. Tagle ang Koronasyong Episkopal bilang pagkikilala sa patuloy na pagtulong ni Imam sa kanyang mga anak. Pagkaraan ng 59 na taon noong Abril 2025, muling nagbalik si Imam sa Intramuros sa Arsobispado de Manila, ang kanyang unang tahanan sa misa ng Manila Cathedral bilang paghahanda sa Koronasyon Pontifical.
Muli po, Nuestra Señora de Fatima. Domingo. Sambayan ng Caviteño, iparamdam po natin sa ating mga kaibigan mula sa Binakayan, Kawit, Cavite kung gaano po natin minamahal ang mahal na Birheng Maria. Isang malakas na palakpakan po ng pasasalamat para sa ating mga kaibigan. Debosyon sa mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagmula sa bansang Espanya. Taong 40 ang mahal na Birhen ng mga panahong iyon ay nabubuhay pa, ay dumalaw, hatid ng mga anghel na nakatuntong sa isang haligi upang palakasin ang loob at aliwin ang pusong nalulumbay ng alagad na si Santiago. Ang dakila na nooy nasa Espanya upang iparangal ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ang debosyong dumating sa ating bansa, bunga ng pagpupursigi at pangangaral ni Apostol Santiago. Ang pamimintuho sa marilag at banal na imahen ng mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mailuklok at maging patrona ng simbahang inihiwalay sa parokya ng Kawit. Mula rito, ang pamimintuho sa mahal na ina na kanilang tinawag na Del Pilar at Nana Pilar ay patuloy na lumaganap at tumatag. Patunay ang mga himalang naganap dahil sa kaniyang mairuging pamamagitan. Nang ang Dioceses ng Imus ay itinatag noong taong 1961 ni Papa San Juan 23, ang makainang pag-iingat at pamamatnubay ng mahal na Birhen del Pilar ay iniabot sa buong lalawigan ng Cavite na sinasaklawan ng Dioceses. At bilang pagkilala sa yumayabong na debosyon at pagbibigay ng pinakamataas na karangalan sa ina ng kanyang mga minamahal na anak, noong 3 ng Disyembre, taong 2012, ay ginawaran ang imahen ng mahal na ina ng Koronasyong Pontifikal at makalipas ang 8 taon sa kaparehong petsa, ang kaniyang parokya na siya ring katedral ng Imus ay ginawang pang-dioceses na dambana o isang diocesan shrine. Ang pamimintuho kay Nana Pilar ay patuloy na lumago at lumaganap. Ang mga namimintuho sa kanya na nagmula pa sa loob at labas ng lungsod ng Imus at ng lalawigan ng Cavite ay aktibong nakikibahagi sa mga gawaing pagdedebosyon tulad ng karakol, prosesyon tuwing unang Sabado ng buwan at pagdalo sa pansabadong pamimintuho. Mga ginigiliw na kapatid sa pananampalatayang Katoliko, ang maguning ina, reyna at patrona ng Dioceses ng Imus na siya rin ating lakas at kagalakan. Mga kababayan, ating pong palakpakan, Nuestra Señora del Pilar de Imus. Ipanalangin mo kami.
Mga kapatid, atin po saksihan ngayon ang paglabas ng Estandartes de la Virgen de la Soledad de Portabaga. Ngayon ay atin pong masisilayan ang paglabas ng mga estandartes ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga, mga sagisag ng kanyang pagiging reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ang bawat estandarte ay nagpapahayag ng kwento ng kanyang walang hanggang pagmamahal at kalinga sa ating bayan at buong lalawigan. Sa kanilang paglabas, ay nihanda natin ang ating mga puso sa pagdating ng kanyang mapaghimalang larawan. Ang ating ina na naging tanglaw at pag-asa ng sambayanang Caviteño sa bawat panahon. Ngayon naman po, ang mga estandartes de Siete Dolores de Maria. Ngayon ay tunghayan ang paglabas ng mga estandartes ng Siete Dolores de Maria o ang ikong dalamhati ng mahal na ina. Ang mga estandarte na ito ay sumasalamin sa mga sakripisyo pinagdaan ng mahal na Birhen Maria bilang ina ni Jesus. Mga dalamanghati nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa ating mga misyon. Sa kanilang presensya, tayo ay inaanyayahan magilay sa mga sakripisyo ng ating mahal na Birhen at matututong harapin ang ating sariling pagsubok, ang ipananampalataya at pag-asa kasama niya sa ating paglalakbay. Ang unang sakit ng mahal na Birhen Maria, ang hula ni Propeta Simeon. Ang ikalawang sakit ng mahal na ina, ang pagtakas patungong Ehipto. At ang ikatlong sakit ay ang paghahanap kay Jesus sa templo. Ang ikaapat, ang pag-ibita ni Maria at Jesus sa daan ng krus. Ang ikalima, ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang ika-anim na sakit ng mahal na ina ay nang tanggapin ni Maria ang walang buhay na katawan ni Jesus. At ang ikapito ay ang paglilibing kay Jesus. Sa ilang sandali po lamang ay atin ang matutunghayan ang paglabas ng maringal na karosa ng ating minamahal na ina, reyna at patrona ng probinsya, ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Narito na po halos sa harapan ng ating pintuan ang larawan ng ating minamahal na reyna at patrona, ang Birhen ng Soledad ng Portabaga.
mga kaibigan, ang ating nag-iisang reyna at patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Porta Maga, Viva la Virgen! Mga kaibigan, ang ating pagsasama sa panalarawan ng ating pangalanan. Sa itaas natin ang ating patalangin ng pasasalamat sa Panginoon na sa bawat kalungkutan, ang ating ina, ang ating sandigan, ang ating ina ang dumadamay sa luha ng ating mga anak. Sa bawat pagod ng ating puso, ikaw ay nariyan at hindi nagpapabaya sa aming lahat, mahal na Birhen. At sa bawat takot na bumabalot sa aming isipan, ay nariyan ka, mahal na ina, upang umalina. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aming lakas at ligaya. Kaya sa tatlong ikaw, mahal na Birhen, sa lahat ng Porta Maga, tanggapin niyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Isang malakas na malatakan ng pasasalamat. Sa 358 taon ang pagkaliban at pananahan ng mga Birhen sa lalawigan ng Cavite. Sa bayan ng Caviteño, Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Luz de Pilipinas! Viva! Ang Virgen sa parang pangarap ng unti-unting nagtatagumpay. Alam namin ang iyong anak sa nararamdaman. Kaya narito kami ng mga anak, mahal na ina, na pupuling magpapasalap sa Panginoon sapagkat narito ka sa aming piling, nananahan sa aming pamilya. Viva la Virgen! Sa bayan ng Caviteño, narito ang ating inang naladahan sa probinsya ng Cavite na daw nagtulaan ng mga taon. Ang Nuestra Señora de la Soledad de Porta Maga, ang reyna ng ating probinsya. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Maraming salamat po, mahal na ina, sa inyong patuloy na pagkakadili at pag-iingat sa aming lahat. Maraming salamat po. Pasdan po ninyo ang inyong mga anak na sama-sama kayong nagpaparangal sa inyong kapistahan. Muli sa bayan ng Caviteño, isang malakas na palakpakan ng pasasalamat. Gracias, Señor. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María. Sa ating mahal na ina at patrona. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Viva la Virgen de la Soledad de Porta Maga! Ang